May proposal na po for 2027 budget. Ang tinitignan po ay 7.2 trillion pesos. Ano po ang reaction nyo dito? Well, sa pangkalahatan, mahalata na tinitipid ng gobyerno yung budget for 2027. Kasi yung sinasabi nilang 6% increase na yan, actually kalahati lang yan ng annual na budget increase ng about 11% mula 1987. So basically, nagtitipid sila at ang pinakatanong namin, anong talagang titipidin nila? Kasi ang track record ng gobyerno, hindi ever tinitipid ang pambayad sa utang, hindi ever tinitipid ang pork barrel. Ang titipid talaga nila yung serbisyo para sa karaniwang Pilipino. Kaya para sa amin yung 6% na yan ay napakaliit na paglaki ng budget. Kung katwiran nila kasi walang kita, ba't nila binabawasan ng sa mga malalaking kumpanya at mayayaman? So sa amin, yung paghihigpit na yan ay mararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Nagipit na ngayon at siguradong pagpasok ng 2027 ay lalo maghihirap. So, hindi siya budget para sa mamamayan. Oo, yun nga po no, pag pinakinggan natin sa pangkalahatan para sa mga nakikinig sa atin ngayon, 7.2 trillion pesos, pag inisip mo, uy, ang laki. Pero 6% increase, mas maganda maipaliwanag nyo po, nakita namin yung post ninyo, ang sinasabi nyo nga po dito, hindi ito magbibigay ng sapat na stimulus, una, for the economy, tas kanina, binabanggit nyo po na mararamdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino na umaasa halimbawa sa ayuda. Bakit po? Sige, explain nyo. Maging yung iba pang serbisyo na kinakailangan ng mga kababayan natin. Well, unang-una, nakakatawa siya na yung 6% increase na yan ang inflation, yan ang tansyang inflation for 2026. Kaya actually even yung buong halaga ng 6% increase na yan, kakainin ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So kumbaga yung netong dagdag, actually wala. So sa amin ano yan, magmula tayo doon na malinaw, hindi lumalaki yung budget, bating 6% increase, mauubos yan ng inflation. Ang tanong, dun sa meron ngang budget na parang ganda nga pakinggan, over 7 trillion, ano yung paglalaanan ng pondo? At ang sigurado dyan, mas malaking pondong ibibigay ngayon kaysa darating na taon sa utang. Sa ngayon nga, ang bayad sa utang sa interest at principal, may higit 2 trilyong piso for 2025. Nitong unang 5 buwan ng 2026, nasa 1.2 trillion na ang ginastos natin sa bayad utang. So dahil automatically appropriated yan, sigurado malaking bahagi ng sinasabing over 7 trillion budget next year ay uubusin ng pambayad utang. So ang next tanong diyan, dun sa natitira, pagkatapos siguraduhin na babayaran yung mga nagpautang sa atin, magkano yung matitira para dun sa kalusugan, para sa edukasyon, at lalong-lalo na para sa support at ayuda sa panuhan ng kagipitan. At tingin namin, kung titignan yung track record ng pamahalaan, halos sigurado kami na yung budget sa health ay babawasan. Lumaki lang naman yan kasi inubliga silang ibalik yung 60 billion na kinuha nila. So kaya lang lumaki nitong 2026. Yung usapin ng ayuda, oo nga, palagay maraming nagreklamo, ba't binibigyan ng ayuda yung mahirap, lalo na kayo na malapit ng halalan. Para sa amin, kailangan talagang magbigay ng ayuda, pero nasa about 350 billion lamang for 2026 yan. So sigurado mababawasan yan. All the more, yung usapin ng pagkain, yung suporta sa agrikultura, actually, hindi pa umaabot ng 4% yata ng pambansang budget yung binibigay sa agrikultura. So magtataka tayo hindi lang sa kahirapan sa kanayunan, pati yung mahal ng pagkain, mararamdaman actually yung hindi pagbibigay sa suporta sa agrikultura, hindi lang magasaka mga isda na maraming tinamaan ng oil price shock, mararamdaman din ng mga karaniwang consumer na mahal na pagkain. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.